Nagbukas ang pelikula sa isang babae na nagngangalang Jessica na nasangkot sa isa sa kanyang paulit-ulit na bangungot. Siya ay nakulong sa kanyang dating tahanan at sinusundan ng isang nilalang na nagpapanggap bilang kanyang ama. Ang nilalang pagkatapos ay naganyong isang nakakatakot na gagamba at akmang sa salakay nang biglang nagising si Jessica sa kanyang kama. Nasa apartment siya, ligtas sa tabi ng asawa niyang si Max. Nang marinig ang pagsinghap ng kanyang asawa sa takot, mabilis na nagising si Max at nagtanong kung nagkaroon na naman siya ng isa pang bangungot. Si Jessica ay nagdurusa mula sa hindi maayos na pagtulog sa loob ng mahabang panahon. Nalaman din natin na malapit nang lumipat ang kanilang pamilya sa isang bagong tahanan. Sa palagay ni Max, ang mga bangungot na ito ay resulta ng iba't ibang mga problema tulad ng paglipat sa bagong lugar at pakikitungo sa kanyang dating asawa. Higit pa rito, iminungkahi niya na dapat silang lumipat kaagad sa kanilang bagong tahanan upang kahit papaano ay malutas ang isang problema. Sa simula ay hindi interesado si Jessica sa ideya, ngunit kalaunan ay pumayag at nagsimulang mag-impake ng kanilang mga bag. Makalipas ang ilang oras, dumating ang mag-asawa kasama ang kanilang dalawang anak na babae sa harap ng ari-arian na tatawagin na nilang bahay. Napag-alaman na ito ang parehong bahay kung saan lumaki si Jessica kasama ang kanyang pamilya. Kinailangan niyang umalis pagkatapos ng isang insidente sa kanyang ama, si Ben, noong bata pa siya. Siya ay isang mabuting tao sa kabuuan, ngunit isang araw, bigla siyang nagbago at nawala sa katinoan. Inatake ni Ben ang kanyang anak na babae, na minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay, at binigyan pa ng maliit na peklat si Jessica sa kanyang braso. Siya ay ipinadala sa institusyon pagkatapos ng kaganapang iyon at si Jessica ay pinalipat upang manirahan kasama ang kanyang mga lolo't lola. Sa kasalukuyan, nakita natin ang personalidad ng sarili niyang pamilya. Si Jessica ay masayang ikinasal at gumaganap na stepmother ng dalawang magagandang babae, sina Taylor at Alice. Ang mas bata, si Alice ay naging mabuti sa ikalawang pag-aasawa ng kanyang ama, ngunit ang nakatatandang anak na babae, si Taylor ay nananatiling malamig. Hindi ito nakapigil kay Jessica na subukan ang kanyang makakaya upang maging isang mabait na ina sa kanilang dalawa. Ipinakita pa niya sa kanyang nakababatang stepdaughter ang paligid ng kanilang bagong tahanan. Nang hapong iyon, bumalik si Jessica sa kanyang trabaho at napag-alaman natin na siya ay isang matagumpay na manunulat at ilustrador. Siya ang may akda ng award-winning na serye ng librong pambata na Molly Millipede at Simon the Spider. Sa kasalukuyan, si Jessica ay labis na nai-stress sa deadline para sa kanyang bagong libro. Habang abala siya sa kanyang trabaho, pumasok si Alice sa silid at nagmungkahi na maglaro sila. Sa labis na kasiyahan sa alok na ito, agad na pumayag si Jessica at nagpasya silang maglaro ng taguan. Gayunpaman, habang sila ay naglalaro, nakatanggap ng tawag si Jessica mula sa kanyang editor at lumabas ng bahay upang makipag-usap. Si Alice naman ay patuloy na hinahanap ang kanyang stepmom at sa kalaunan ay napadpad sa basement. Ang maliit na bata ay tumingin sa paligid ng madilim na espasyo at nakakita ng teddy bear sa likod ng ilang mga kahoy na yari sa kahon. Ito ay mukhang isang karaniwang stuffed toy, ngunit tila ang teddy bear ay maaaring makipag-usap sa isip kay Alice. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Chauncey the Bear at sinabing nakakaramdam ito ng gutom. Pagkatapos ay dinala ng bata ang teddy bear sa itaas sa kanyang silid. Samantala, abala si Taylor sa pagse-selfie sa kanyang silid nang may makita siyang nakakatakot. Sa sulok ng isa sa kanyang mga larawan, makikita ang isang kakaibang matandang babae na diretsong nakatingin sa kanyang silid. Agad na lumabas si Taylor upang tingnan kung sino ang matandang babae, ngunit wala siyang nakitang anumang bakas niya. Sa halip ay binati siya ni Liam, isang binata mula sa kapitbahayan. Agad namang nagkapalagayan ng loob ang dalawang teenager at niyaya siya ni Liam na tumambay. Makalipas ang ilang segundo, pumasok si Jessica na nakipag-usap sa kanyang editor sa malapit upang makipag-usap sa mga kabataan. Ngunit si Taylor ay naiirita sa kanyang stepmom na sinusubukang maging sobrang palakaibigan at biglang umakyat sa kanyang silid. Kinabukasan, bumalik si Jessica sa kanyang trabaho, nakaramdam ng lakas ng loob sa mga bagong ideya. Maya-maya ay dumating si Alice bitbit si Chauncey at sinabing naglalaro silang dalawa ng scavenger hunt. Ang unang layunin ng hunt ay maghanap ng mga bagay na magpapasaya kay Alice. Hiniling niya sa kanyang stepmom na gumawa ng isang bagay na masaya para sa kanya at sumunod ang huli. Pagkatapos ay nagpinta si Jessica ng nakangiting mukha sa asul na bola at ibinigay ito sa natutuwang bata. Gayunpaman, nang gabing iyon, habang naghahanda na matulog, nakarinig si Jessica ng ingay mula sa basement. Pumasok siya para tingnan ito at nakita niya ang parehong bola na ibinigay niya kay Alice.
Bahagyang natatakot si Jessica habang ang nakangiting mukha ay napalitan na ng nakasimangot. Gayunpaman, ang kanyang atensyon ay nalipat sa kalapit na kahon na may label na Jessica 5. Naglalaman ito ng koleksyon ng mga drawing na ginawa ni Jessica noong siya ay 5 taong gulang na bata. Sinilip niya ang mga ito at nakita niya ang medyo matingkad na guhit na pinto. May nararamdaman siyang kakaiba sa larawan at sa ilalim ay may sulat na nagsasabing, "Never ever." Gayunpaman, iniwan ni Jessica ang drawing sa basement at umakyat sa itaas upang tingnan si Alice. Narinig niya ang bata na may tea party kasama ang kanyang teddy bear at sinimulan niyang i-record ito para ipakita sa kanyang asawa mamaya. Sa tingin ni Jessica, napaka-cute ng buong senaryo hanggang sa narinig niya ang boses ng isang babae sa silid. Agad niyang binuksan ang pinto para lang biglang tumalon sa kanya ang kakaibang babae. Nang marinig ang kaguluhan, dumating si Taylor sa lugar at hinila ang babae palayo kay Jessica. Pagkatapos ay ipinahayag na ang nanghihimasok ay walang iba kundi ang dating asawa ni Max na sira ang pag-iisip na si Samantha. Pumunta siya sa bahay para makita ang kanyang mga anak ngunit naging marahas nang mapansin niya si Jessica. Maya-maya ay dumating ang mga pulis at dinala si Samantha pabalik sa kanyang mental institution. Kinabukasan, papalabas ng bayan si Max para sa isang palabas kasama ang kanyang banda. Nagpaalam sa kanya ang kanyang pamilya at babalik na sana sa loob nang lumapit kay Jessica ang isang matandang babae. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Gloria at ibinunyag niya na siya ang naging yaya ni Jessica ilang dekada na ang nakararaan. Ngunit halos hindi naaalala ni Jessica ang kanyang nakaraan sa bahay bago pumanaw ang kanyang ina. Makalipas ang ilang oras, lumabas siya ng bahay para bisitahin ang kanyang ama, si Ben na kasalukuyang naka-admit sa isang nursing home. Lumilitaw na nawala siya sa katinoan pagkatapos ng karumal-dumal na insidenteng iyon. Gayunpaman, binibisita pa rin siya ni Jessica, umaasa na balang araw ay maibabalik niya ang kanyang mga alaala. Ipinakita niya sa kanya ang isang camcorder na may video at nagplay ng ilang mga alaala mula sa masayang nakaraan. Ngunit sa sandaling iyon, hinawakan ni Ben ang kanyang anak at hysterical na inulit-ulit ang parehong parirala, lumayo sa CB. Sa bahay, ginamit ni Taylor ang pagkakataon para imbitahan si Liam sa kanilang bahay. Si Alice ay hindi masyadong mahilig sa estranghero at iritadong hiniling na sana kainin siya ni Chauncey. Samantala, sinubukan ni Liam na kumbinsihin si Taylor na pakialaman ang imbakan ng alak ng kanyang ama. Ipinagbawal niya itong gawin ngunit ang sobrang masigasig na binata ay kumuha pa rin ng isang bote ng whiskey. Napakawalang ingat ni Liam kaya ilang segundo lang ay nalaglag niya ang bote na nagkalat sa sahig. Ikinagalit ito ni Taylor at inutusan niya itong kumuha ng tuwalya sa itaas habang naglilinis siya ng kalat. Habang naghahanap si Liam ng ekstrang tuwalya, may nakita siyang kakaiba. Parang may naglagay kay Chauncey sa ilalim ng bedsheet at nilagay sa gitna ng pasilyo. Lalong naging kakaiba ang mga pangyayari nang magsimulang dahan-dahang hilahin ng teddy bear ang sarili patungo kay Liam. Bigla siyang sinunggaban ng laruan na naging isang higanteng halimaw. Si Liam ay sumisigaw sa takot ngunit siya ay agad na pinabalik sa kanyang katinoan ni Jessica. Dumating pala siya ilang minuto ang nakalipas at kinumpronta ang kanyang anak pati na rin ang kaibigan niyang lalaki. Si Liam na nahihiya ay lumabas nang hindi sinasabi sa sino man ang tungkol sa kanyang nakita. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jessica sa kanyang opisina sa bahay ngunit nalaman na may pumutol sa kanyang mga drawing. Alam niyang hindi pa nakukuha ni Alice ang lahat ng atensyon na kailangan niya. Kaya, naisip niya na ang maliit na batang babae ang gumawa nito bilang isang paraan upang maglabas ng sama ng loob. Pagkatapos ay pumasok si Jessica sa silid ng kanyang stepdaughter at sinubukang makipag-usap sa kanya. Ikinwento niya ang trauma na naranasan niya sa kanyang pagkabata at kung paano siya nagkaroon ng masalimuot na relasyon sa kanyang ama. Bigla niyang narinig si Alice na naglalaro sa labas at tiningnan ang ilalim ng bedsheet. Napagtanto ng nahihiyang Jessica na kausap niya si Chauncey, ang teddy bear sa lahat ng oras na ito. Kasunod nito, tumingin-tingin si Jessica sa silid at nakita ang listahan ng scavenger hunt sa malapit na desk. Ang listahan ay nagsisimula ng inosente ngunit unti-unting nagiging mas marahas. Ang huling 3 hamon ay naglalaman ng mga sadistang bagay tulad ng gumawa ng isang bagay na kinatatakutan mo, gumawa ng isang bagay na magbibigay sa iyo ng problema, at sa wakas ay gumawa ng isang bagay na masasaktan. Natakot, pumunta si Jessica sa bintana para tawagin si Alice ngunit sa halip ay nakakita siya ng nakakatakot na tanawin. Ang bata ay naglalaro ng isang piraso ng kahoy na tila naputol mula sa malapit na bakod. Si Alice ay naghahanda upang tusukin ang kanyang palad sa kinakalawang na pako na nakadikit sa kahoy.
Dahil dito, napagtanto ni Jessica na gagawin ng bata ang huling gawain sa listahan. Kaya mabilis siyang lumabas at iniligtas ang kanyang stepdaughter bago pa masaktan ni Alice ang sarili. Pagkalipas ng ilang araw, tinawagan ni Jessica ang child psychologist, si Dr. Soto, para pumunta at kausapin si Alice. Nag-set up ang psychologist ng camera para i-record ang session at nagsimulang makipag-usap sa maliit na bata. Tinanong niya si Alice tungkol sa kanyang imaginary friend at sinabi ng huli na ang pangalan niya ay Chauncey. Pagkatapos ay hinikayat siya ni Dr. Soto na kausapin si Chauncey tungkol sa pag-alis ng mga mapanganib na bagay sa listahan ng scavenger hunt. Sa kalaunan, pumayag ang bata na gawin ito at nagsimulang makipag-usap sa teddy bear tungkol sa nangyari ilang araw na ang nakalipas. Ngunit sa lalong madaling panahon naging agresibo si Chauncey, tinawag si Jessica na peking ina at masamang tao. Ipinagtanggol ni Alice ang kanyang stepmom at kalaunan ay sinabi niyang ayaw na niyang makipagkaibigan sa kanya. Pagkatapos ay lumabas siya ng silid na may luha sa kanyang mga mata. Nang biglang natapos ang session, tinanong ni Jessica ang doktor tungkol sa kung ano ang nangyari. Sinabi sa kanya ni Soto na nagkaroon si Alice ng isang imaginary friend, isang hindi umiiral sa totoong buhay. Huminto si Jessica at sinabing totoong bagay ang kausap ng kanyang stepdaughter, ang kanyang teddy bear at hindi isang bagay na wala doon. Ngunit ang doktor, na napagtanto ngayon ang ugat ng problema, ay nagsabi na walang teddy bear. Para patunayan ang kanyang punto, ipinakita pa ni Soto ang video recording ng session. Sa sobrang kilabot ni Jessica, walang teddy bear sa video at kinakausap ni Alice ang sarili. Tinawag ni Jessica ang kanyang nakatatandang stepdaughter at tinanong kung nakita niya ang teddy bear ni Alice. Ngunit, walang ideya si Taylor kung ano ang kanyang sinasabi at kinumpirma na walang teddy bear. Halata na ngayon na sina Jessica at Alice lang ang nakakakita kay Chauncey. Ipinakita rin ni Dr. Soto ang footage ng katulad na kaso kung saan ang isang batang lalaki na nagngangalang Luis ay nagkaroon ng imaginary friend. Inilagay nito ang bata sa parehong sitwasyon na kasalukuyang ginagawa ni Chauncey kay Alice. Sa mismong dulo ng video, narinig ni Jessica si Luis na nagsabi ng "never ever" ilang beses. Ito ang parehong mga salita na isinulat sa ilalim ng drawing ng isang pinto na ginawa ni Jessica noong siya ay 5 taon. Lalong naging komplikado ang mga bagay ng ilang sandali pagkaalis ng doktor na wala si Alice sa kanyang silid. Si Taylor, na sinisisi si Jessica sa kaguluhang ito, ay lumabas upang hanapin ang kanyang kapatid. Naabutan niya ang kanilang kakaiba na matandang kapitbahay na si Gloria, na nagsabing alam niya kung nasaan si Alice sa kasalukuyan. Inimbitahan niya ang teenager sa kanyang tahanan at sa halip ay nagsimulang ipaliwanag kung ano ang nangyari kay Jessica noong bata pa siya. Ayon sa kanya, may imaginary friend din si Jessica noong bata pa siya na ang pangalan ay Chauncey din. Ang mga imaginary friend ay mga espiritu na kumakapit sa mga kabataan at maaaring maging masama kung iiwanan. Tinalikuran na ni Jessica si Chauncey noong bata pa at ngayon ay naging masama na ang espiritu. Gusto nitong maghiganti sa pamamagitan ng pag-akay kay Alice sa ibang kaharian na pinangalan ng Never Ever. Di nagtagal, bumalik sina Gloria at Taylor sa bahay ng huli at kinausap si Jessica. Lumalabas na naunawaan na ng stepmamang Never Ever pagkatapos suriin ang kanyang lumang drawing mula sa basement. Ngayong alam na nila ang nangyayari, ang tatlo, sina Jessica, Taylor, at Gloria ay nagtungo sa basement. Naglaro din sila ng scavenger hunt at kinumpleto ang 3 gawaing binanggit sa listahan. Biglang bumukas ang isang kumikinang na pinto mula sa sulok ng basement at pumasok sa loob ang 3 babae. Sa wakas ay nakarating sila sa lugar na tinatawag na Never Ever, iba't ibang dimensyon na kontrolado ng imahinasyon ng mga bata na naninirahan dito. Habang hinahanap nila si Alice, ang nilalang na tinatawag ang sarili nitong si Chauncey ay nagpakita sa kanyang halimaw na anyong oso at pinunit si Gloria. Ang mag-ina ay nakatakas mula sa lugar at sa kabutihang palad ay napadpad sa isang silid na kamukha ng dating apartment ng pamilya sa lungsod. Si Alice ay nakadamit tulad ng isang prinsesa na napapalibutan ng mga regalo at kasama niya doon si Samantha. Napagtanto ni Jessica na kailangan niyang kumbinsihin ang bata na ang lugar na ito na Never Ever ay hindi totoo at gumawa ng plano. Nagsimula siyang magpahid ng pintura sa buong dingding, isang bagay na hindi pinapayagan ni Samantha na gawin ng kanyang mga anak. Sumama si Alice sa kanyang stepmom at maya-maya ay bumukas ang isang bagong pinto. Agad na lumabas ang magkapatid habang hinahabol ni Chauncey si Jessica sa kanyang halimaw na anyo. Sa kabutihang palad, sinaksak ni Jessica ang halimaw sa mata at nakapasok sa pintuan hanggang sa kabilang dulo.
Ngunit siya ay nasa never ever pa rin at unti-unting na corner ng mga baliw na clone ng kanyang mga stepdaughter pati na rin ng kanyang ama. Malapit na siyang masupil nang biglang sumulpot si Taylor na may dalang baseball bat. Hinampas niya sa ulo ang isa sa mga clone, hinila ang kanyang stepmom, at sa wakas ay nakabalik sila sa totoong mundo. Gayunpaman, hindi pa rin tapos ang kanilang problema dahil lumitaw din si Chauncey sa tunay na dimensyon. Sinubukan nitong hilahin si Jessica pabalik sa Never Ever ngunit buti na lang, nakaisip ng permanenteng solusyon ang matapang na bata na si Alice. Nakita niya ang natapon na kerosene sa malapit at mabilis itong sinunog sa tulong ng kalapit na kahon ng posporo. Si Chauncey ay agad na nasunog sa apoy na pagkatapos ay kumalat sa buong basement. Sa kabutihang palad, si Jessica at ang kanyang mga stepdaughter ay nakalabas sa tamang oras habang ang kanilang buong bahay ay natupok ng apoy. Kinabukasan, sinubukan ni Jessica, Taylor, at Alice na mag-check-in sa hotel, ngunit natakot sila nang makakita sila ng teddy bear mula sa likod ng isang upuan. Ito ay pag-aari ng isang batang lalaki na nagsabi sa kanyang ina tungkol sa kanyang imaginary friend na si Rufus. Ang camera pagkatapos ay nag-zoom in upang ipakita na si Rufus ay eksaktong katulad ni Chauncey the Bear. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.